Sinuudi no? For today's video, Kawasaki Bajaj CT100 nagkaroon ng hard starting. Kahit ilang beses ipadjak, ay hirap siyang paanda rin guys. Kaya ayaw natin guys, at try to paanda rin. Sinuudi no? Yun nga guys, ayaw na nga umandar ang kanyang motor. Buti na lang nakaabot pa si boss sa ating shop. So yun no, sumasakit na daw ang kanyang toe sa kakrang, ayaw pa rin umandar. So siyempre guys, gawin natin ang step by step process ng pag-troubleshoot ng kanyang motor. Ang first ating gawin guys, i-check mo natin ang kanyang kuryente. So before natin i-check ang kanyang kuryente, ay tanggalin mo natin ang kanyang spark plug para makita natin. At siyempre, malambot siyang ikrang guys. At shoutout muna kayo na. Salamat boss sa pagdala sa motor mo dito sa ating munting shop. So tanggalin mo natin ang kanyang spark plug at i-check natin kung gaano kalakas ang kanyang kuryente. Kung manipis, possible guys, ito nilan kung bakit siya hard starting. So kung i-distansya natin, no, wala ang kanyang kuryente guys. So yun, no? Kapag ilapit natin is lumalabas siya. Pero napakalipis ng kanyang kuryente. Yun, no? So may possible, ito din ang dahilan kung bakit siya hard starting guys. So ngayon, i-check mo natin ang kanyang gap ng kanyang spark plug. Layo din ang gap ng kanyang spark plug guys. Dapat medyo may dikit ito, no? Kaunti. So ang gawin natin, i-check mo natin ang kanyang CDI. Check, tanggalin mo natin ang kanyang upuan. Ngayon guys, sa CDI, dalawang check natin, pulser at saka primary coil. Since ang Bajaj CT100 ay primary type na CDI, so dapat i-check mo natin yung kanyang resistance. So paano ba i-check ang kanyang resistance guys? Ay gagamit tayo ng multi-tester na pang-testing natin. So unahin natin i-check ang kanyang primary coil. Ang kanyang primary coil, makita nyo yung wire dyan ay kulay pula at saka black yellow. So yung dalawang wire na yan guys, ay i-check nyo gamit ang ating multi-tester. So yun po, dyan po natin malalaman kung gaano kalaki ang resistance ng ating primary coil. Okay. So unahin mo natin i-check yan guys, kasi yan pinaka-main talaga kung bakit hard starting ang motor ni Bossing. Dito natin malalaman kung maliit na ba ang resistance ng kanyang primary coil o sobrang laki. Kapag maliit siya guys, isa rin siya na cause ng hard starting. So check mo natin ang output niya. Since ito ay original pa, so estimate ko na sa mga 7 years o 6 years na ang motor ni Bossing. Medyo katagalan na rin ang kanyang motor guys. I-check mo natin ang kanyang resistance. Kahit magkabaliktad ang test rod guys, walang problema, no? Magkakaroon pa rin ng output ng ating tester. Kahit yung ground sa capacitive nating tester ay kahit magkabaliktad, walang problema yan. As long as may lagyan natin ang isa sa kulay pula at isa naman sa black, no? So meron siyang 256. So bumababa siya guys, no? Maliit lang kanyang resistance. So sabihin na pa sa mga 300 yan, no? Or nasa mga 290. So since may katagalan na rin ang motor ni Bossing, medyo bumaba na din ang resistance na kanyang primary coil. So next naman is check natin kanyang pulser. Sa pulser naman ang kulay is kulay white, red at saka blue yellow naman ang i-testing natin na wire. So meron siyang 230, ibig sabihin goods ang resistance ng kanyang pulser. Sa mga Bajaj CT100 guys, kadalasan sa mga pulser is nasa mga malaki talaga. So bumili na rin si Bossing ng primary coil guys, para hindi na rin tayo pumunta sa bayan at bumili. At meron na siyang dala. So test mo natin itong replacement ng primary coil guys, nasa 150 plus lang ito sa mga shop. Yun, yung primary coil natin guys, nasa mga 299, 290 pataas. I mean to say, mababa yung original na sa 240. So nababawasan siya ng resistance. Malaking impact na rin yun sa performance ng kuryente ng ating tension wire ng ating CDI. So for the meantime guys, try muna tayo ng bagong CDI na pang testing. Kung hard starting pa rin, saka natin papalitan ng primary coil. So try muna natin i-kickstart ng ilang beses kung papaandar ba natin. Try muna natin. Pakik kay Bossing. Yun, 3, 4, 5, 6 na ba yan? O 7. Okay. So yun guys, ayaw pa rin mandar ang motor ng Bossing. So dito na tayo sa pinaka-last option natin. Makapalit tayo ng primary coil. So tanggalin muna natin ang kanyang magneto guys. Yung takip ng kanyang magneto, yung cover ng kanyang pedal. Saka natin papalit ang kanyang nabiling primary coil. Kasi ito isa din to sa mga na-advise ng mga shop na baka primary coil. So dito ni dinala ni Bossing ang kanyang motor. So ngayon guys, ito na po ang kanyang primary coil. Yan po ay original pa. At first time pa ito mapalitan ng replacement. Ang original primary coil guys, nasa mga 600 plus yan. Nakapagpalit na ako ng badyan na original na primary coil. Matagal na rin. So test muna natin. 240. Mababa talaga siya guys ng mga 40 plus na resistance. Malaking impact na rin yun sa mga ganitong klase na primary type na CDI.
So napakadali mo po magpalit ng primary coil guys, no? Dalawang linya lang ang hugutin natin gamit ang ating soldering iron. So tatanggalin natin ang kahinang, saka nililipat natin. So i-check muna natin itong primary coil na binili ni boss, double check muna natin kung diferensya ba. Yun, no? Nasa mga 300 plus yun, di ba? So 300. So dapat na sa mga 300 or hindi bababa ng 290 ang resistance ng primary coil, lalo na kapag ito ay bago pa lang. So paano ba so palitan guys? Tanggalin lang natin yung nakahinang na dalawang linya. So dalawang linya na yan guys is positive at saka negative. So hindi naman kayo magkamali sa pagbabalik niyan kasi merong guide naman yan o position ang ating primary coil. Madali lang po yan ibalik at hindi kayo malito. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY guys kung meron kayong puller. So ang puller pala nito ay pwede Temex, pwede yung mga ganitong klase na magneto guys, nakataob. So yun po. So pwede po yung mga design na pang Temex na puller. Yung mga scooter na puller guys, pwede kasi nakataob ang magneto na po yun. Nasa loob po ang kanyang stator coil. So ang gawin mo natin guys, ihinang natin itong dalawa. Ito nasa left side na bahagi is negative niya sa primary coil. Ito namang sa right side na bahagi guys, yun naman ang kanyang positive ng ating primary coil. Yung output ng ating winding. So yung input guys, yan po ang kanyang negative. Yung output naman ang kanyang positive. So dalawang bolt lang yan ang naka-attach. Nasa mga 4mm na bolt lang yan guys. Ganun lang po kahit kayo mag-DIY. Pero mas maganda before kayo mag-DIY, gamit mo na kayong multi-tester. Yun na nga, tanggalan natin ang kanyang original na primary coil guys. So yan po ang kanyang original. Napaka swabe, pakabalot, no? Iba talaga pag original ng mga pesa. So ito naman, i-replace na natin yung nabili ni Bossing na primary coil. So ito pala ay yung primary coil ni stator coil ni Bossing guys is naka full wave na siya. Kaya yung ground niya is naka disconnect na siya, no. Pero balik pa rin natin yung ground naka-connect, no. Ilagay lang natin yan sa babaw ng kanyang primary coil guys. Yan po ang kanyang ground. So naka-disconnect na po yan. Yan po ay ground sa kanyang stator coil. Kaya naka-full wave nito, kaya na-disconnect na ng mekaniko ang kanyang ground since ang full wave is line to line naman siya. So siyempre same pa rin na paraan guys, ihinang pa rin natin siya, no. Kung anong paraan natin pag tanggal, ganoon din ang paraan kung paano natin siya balik, ihinang lang natin siya. Kung wala kayong panghinang guys, manghiram lang kayo. Hindi siya pwedeng itali lang, dapat nakahinang niya, no, kasi masasagi yan ng magneto. Ganun pa rin ang paraan kung paano natin siya tinanggal. Walang pagbaba, same pa rin na procedure. Siyempre pagka tapos ng mahinang yan guys, i-tester natin siya ulit, no, kung mayroon mang pagbabago sa kanyang resistance. So nagpa-help na tayo kay Bossing, no, napa-respond na tayo kay Bossing kasi gumagalaw, mahirap ikabit yung wire niya kasi nga is naghihinang tayo. So yun, ikabit na natin yung isa. Ito naman ang kulang yung kanyang output o yung running winding niya, yung papunta sa kanyang CDI. So nakabit na rin natin guys. Siyempre kailangan natin i-tester uli ang ating primary coil. So magte-testing tayo dyan. Magte-testing din tayo sa CDI, sa sakit ng CDI sa taas. Okay. To make sure na may resistance siya, no? Kasi may pagkataon na maglo-lose contact yan. To make sure na meron siyang laman. So yan, meron siyang mga 300 plus guys, no? So yan po ay bagong winding. So 315, 312. Mas malakas yan sa nauna. So dito naman sa taas, syempre, lipatin tayo sa taas guys. Kailangan natin itong i-double check kung same din ba ang output ng resistance ng ating primary coil. Mas maganda talaga i-double check natin, lalo na tayo ay nag-DIY. Total, mahaba naman ang ating oras kapag tayo nag-DIY at hindi naman tayo nagbabadali para hindi at kaiwas beryasa. Kung sakaling mag-check na tayo sa kuryente sa kanyang tension wire. So yung guys, yung test natin kahit baliktad yan, magkaroon pa yan ng reading kasi resistance ang sine-check natin. So yun, same pa rin 311. So ngayon guys, ibalik na natin kanyang CDI. Ang kanyang CDI guys, believe it or not, original pa yan. Yan po original ng kanyang CDI. Yung kulay pink na yan. Original pa yan, no? 6 years, hindi siya napalitan. Isa sa makadalasang issue ng mga badya noon, mga CDI, nagkaroon niya ng pagpalya. So yan, ibalik natin ang kanyang takip at saka magneto. A few minutes later. So ito na guys, the moment of truth. Natakpan na natin ang kanyang magneto, nabalikan natin ang kanyang pedal. At ito na nga ang kanyang naunang primary coil guys. So ulitin ko lang, ang original niyan isa sa mga 600 plus lang. So may kaunting distansya lang sa replacement na sa 150 plus. So kung susunod rin, mas maganda yung original guys, pang matagalan. So check na natin ang kanyang kuryente. Yun, ang lakas ng sipa ng kuryente.
Kahit i-distansya mo yan guys, Ano kasi off sakto na. magkaroon pa na ng pitik. So, ibig sabihin guys, mahina talaga ang kuryente ng kanyang naunang primary coil. So, siyempre, kailangan natin makonfirm yan once makrang na yan. Kasi kanina, nung nag-try tayo, nung before natin sa tinroubleshoot, sobrang 10 ata yung pagkrang yan. Ito, try natin kung baka makuha natin yung 2-3 krang. Kasi nagre-reklamo lang si Bossing guys, masakit daw ang kanyang tuhod. Shout out kay Bossing, salamat po sa tiwala. Kasi ito si Bossing guys ay lalamove yan, no? Lalamove. Sometimes lalamove, sometimes food panda rider. Basta kung saan mas malakas yung kitaan, doon siya. So ngayon, nakabit na natin. Let's go! Piti, klaro na. Uy, yun! Sumubra natin ng 3 grados. Umandar agad siya, guys. Yun, umandar agad siya. No? Mahina lang ang aking Bossing. Oo, busa na. Kasi gamay ito minor. Tapos minor gamay. Ayun, umandar na ang motor ni Bossing, guys. Tsaka goods na rin ang kanyang minor, no? Di daw katulad kanina nung hard start na siya tapos namatay daw bigla ilang mga segundo lang. Sabihin to say may epekto yung mahinang resistance guys, mahinang kuryente sa mga bagong kuryente na nilagay natin yung primary type. Shout out sa boss at sa tiwala sa pagkukumpanya natin sa inyong motor. Yun lang guys, sana may tutunan kayo sa araw to. Ride safe. God bless you sa aking next video. Ayun.